Ito yung board na chinek namin nung nakaraan. So, shorted ang system nito. Shorted din yung regulator at yung MOSFET natin. So, yung mga katanungan na may iwan natin, bakit nasira ang system, bakit nasira ang MOSFET, and bakit kailangan nating magpalit ng control board. Ayan. So, ang electronics kasi ito yung isa sa pinakamahirap na gawin at mahirap ipaliwanag lalo na sa ating mga customer. So, ang buhay kasi ng electronics o ang buhay ng ating circuit board, kung ihahambing natin, parang buhay din ng tao. Maaaring okay siya ngayon, kinabukasan, wala na, pwedeng masira. Ayan. Pwedeng malakas ka ngayon, kinabukasan, nasa garapon ka na. Ayan. So, hindi na natin masabi. Tulad nitong mga ganitong board, hindi natin alam kung kailan o hanggang saan ang itatagal. Ayan. Pero dahil kailangan nating ito kasama doon sa ating trabaho ang pagre-repair, so pinalitan namin ng control board and pinapalitan natin ng main board. Ayan. So subscribe na lang sa ating YouTube channel, JDL Electronic Service Center. Okay, good day mga ka-Aircom Tech, mga ka-technician, mga subscriber natin dyan, yung mga supporter ng JDL at patuloy na sumusuporta, good day po sa inyo. Ayan. So yung ipapakita kong board ulit sa inyo, ito yung pinakita natin nung nakaraang video, yung pinalitan siya ng board pero bumigay din, nasira. Kaya medyo masakit sa kalooban. Sabi nga, mas masakit pa kaysa binrake ka ng jowa mo. Ayan. Ano? Okay. So, yung dahilan ng pagkasira nito, yun yung sabi ko sa inyo, hindi ko ma-conclude kung saan ba nanggaling ang pagkasira. Bakit bumigay yung board nila. So, ayan. Ipapakita ko lang sa inyo. So, ang tinamaan dito, ito yung isang board na original nila. Actually, chinek na namin. Kaya tinanggal ko yung MOSFET. So, shorted. So, ito yung pangalawang board. Ito yung bagong board nila na bumigay din. So, hindi ko siya ma-i-advise i-repair dahil yung pinaka-system niya nag-shorted. Ito. So, shorted din yung MOSFET dito. Ito, kita natin. Ito. Yan. So, dapat pag reverse natin, wala. So, shorted din siya. And, yung system niya, ito, yung supply, shorted din. So, i-continuity natin. Ito. Yan. So, dapat wala yan. So, i-reverse natin. Yun. So, tumutunog siya. Ibig sabihin, shorted siya. Yun. So, dapat wala yung short na yan. So, dito, yung papunta ng out niya to system. Yan, o. Shorted din siya. Okay. So, dumating na yung board na in-order namin ito. Yan, actually kanina lang ito dumating. Dineliver ni TikTok. Ni TikTok. Natanggalin ko lang pa. Si TikTok. Yan. Okay, so ito yung bagong dating natin na board. Ito ipapa-reference ko sa inyo para makita nyo lang. Ito yung shorted. Oh. Yan. Oh. So wala siya. Yan. So compare mo dun sa isa. Yan. Oh. Ito. So ito. Wala. Okay. So shorted yun. And itong isa, yung nauna na pinalitan, ito rin ang problema.
Yan shorted din. So, in order ko yung board. So, ito yung main. And pinasabay ko yung, tanggalin ko muna to Ito yung control board. Yan. So, ito pinadala ko. So, marami magtatanong bakit natin papalitan yung control board kung gumagana naman and good naman. Ito lang ang sira natin, yung main board. So, pina-advise ko na palitan din ito. Yan, yung control board natin. Dahil nagkaroon ng short yung pinaka-system. So, yung system kasi niyan, ito yan. So, ito yung line ng communication galing dito. Dito yan dumaan. So, ang tanong natin kasi kaya hindi ko ma-conclude kung saan ba talaga nang galing. Nag-short si system, nasira din yung IPM. So, maraming pwedeng panggalingan. Sabi nga natin, kahit isang spare parts lang ang bumigay dito or dito sa main board, kaya niyang patayin ang buong system. Ayan. So, parang kung ihahambing natin, parang buhay lang ng tao. Kanina umaandar, kinabukasan wala na. Nasa garapon na kaagad. Yan, tinamaan agad ng COVID. Okay. So, ayan. So, pagdating kasi sa electronics, hindi natin masasabi kung hanggang kailan ang itatagal. Sabi nga natin, parang tao, parang buhay ng tao. Malakas ngayon, kinabukasan, nasa garapon na. Ayan. Kinabukasan, nasa garapon na. Ayun. Okay. So, yun yung sinasabi natin. Kaya, ito, ang advice ko is palitan. So, tatanggalin na natin itong luma. Nakakabit pa pala ito dito. Okay. So, tanggalin ko muna. Ayan. Ito kasi yung pinaka-system control niyan ng ating control board. Ito. So, nag-short si system, maaaring may sira dito sa board na hindi natin ma-identify doon sa lumang board. So, mahirap i-identify lalo na kung kapag kinabit natin is umaandar. So, hindi ko siya masugalan ngayon na ikakabit ko ulit dito yung bagong board. So, may posibilidad na sirain niya ulit yung bagong board natin. So, kaya ine-request ko ito, napalitan na natin kasi yun nga, hindi natin kayang i-determine sa tester kasi ito hanggat buo or umaandar, madidetermine natin na ang ma-check natin sa tester is good. Pero ang problema nito during kapag nagra-run na, maaaring nanira. Kaya ayun, dahil sira ang system, kaya eto. And sira din yung MOSFET, yun ang hindi ko alam kung anong pinanggalingan. So actually, hiwalay naman ang power supply nito Ito. Yung power supply ng ating system. Dito nang galing. And yung MOSFET nag-short. So yung nakita ko bakit nasira ang MOSFET dito, maaaring nag-out of control yung ating system. Hindi niya na-control yung feedback na papasok dito. So, maaaring dito ang galing. Hindi ko lang talaga ma-conclude dito. So, kailangan na lang natin palitan. Kaysa sugalan natin, nagpalit tayo nito and bumigay ulit. Ito yung pinakamahal na board. Compare naman doon sa isa. So, papalitan na natin siya ng sabay. Okay? So, ikakabit ko lang muna. Ito. So, nakakalas na itong unit. Dahil ito yung chinek namin. So, hindi ko na ibinalik. So, nilagay niya. Yan, sabi nga nung ibang technician ay mas masakit pa sa break-up nila ng jowa niya dahil nabigayan tayo ng isang board. Okay? So sa pagkakabit ng ganitong board, lagi niyong sisiguraduhin yung pinakamika na nakakabit dito, ito, na maayos. Actually, ito ako nang nagkabit nitong bago na mika na ito Meron silang mika na inilagay dyan. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Plastic, ito. So, okay naman ito, yung plastic mica na ganito. So, ganito talaga yung ginagamit to sa mga amplifier dati. Ayan, so nilagyan ko lang ulit, kumuha ko ng panibago na inilapat ko. So, ganito yung kinabit nila.
So okay naman and maayos naman yung pagkakalagay. Kaya lang ang tanong, bakit nga ba bumigay yung MOSFET niya and yung system. Ayan, so ikakabit ko na siya. Lalagyan ko lang ng, okay, saglit lang ha, lalagyan ko lang ng, ito, may natira pa. Lalagyan nyo siya nung, actually ang tawag ko dito silicone grease eh. Yan. Okay. Ito. So yung IPM, yung MOSFET, and yung diode, and yung isang diode pa dito. Yan. So kailangan meron siya and dapat nakalapat ng maayos kapag magkakabit kayo nito. Ayan, kaya yung ibang umu-order dito ng board, sinasabi ko na ako na ang maglalapat. Ako na magkakabit. So ayan. Okay, and yung pagkakatornilyo natin, saktong pagkakahigpit lang. Yan. So yung board, hindi ko na talaga in-advise na i-repair kasi system ang tama. Papalit tayo nito, yung IC na yan. So napakahirap tanggalin and maaaring hindi rin siya maging successful o maaaring hindi na rin tumagal. So in-advise ko na palit na ng bago talaga siya. Yan. So napakahirap. Yan yung isang problema na ng mga technician ngayon na medyo nahihirapang ipaliwanag sa customer kung bakit. So ayan. So sa customer siguro, advice na rin natin, minsan talaga may mga pagkakataon na nagkakaroon ng ganitong problema. Ayan, maaring last touch si technician. Yan. So sa kanya ang huling sisi. Ayan. So ito kasi napalitan na nga ng bago pero bumigay pa rin yung board. Kaya medyo mabigat-bigat na sa bulsa. Okay. Yan. Kabit ko na rin itong mga tornilyo na. Okay. Ayan, so nailapat na natin ng maayos. Itatry na lang natin kabit. Tanggalin ko muna ito. Ayan. And ito yung laging pinapaalala natin, lalo na doon sa iba na nagki-cleaning. Lagi nyong i-double check ito. Yung dugtungan na ito, ay yung terminal na ito na papunta sa compressor. So isa din ito sa dahilan ng pagkasira ng board. Ayan. So tanggalin nyo na ito. Yan yun na siya nakadirekta. Tanggalin nyo yung mga cable tie. Kasi nagkakaroon niya ng minsan napuputol, minsan nagsushort. Ito. So lagi nyo i-check ito. Bagay ito, pina-check ko na naman ito. So maayos naman yung terminal. Bago kayo magkabit ng board or kapag nagki-cleaning kayo para maiwasan nyo yung last touch. So kung makita nyo na may nabalatan yung wire, kung mapapalitan nyo ng bagong wiring na ganito, mas magandang mapalitan na. Ayan, so ito maayos naman ito. Okay, so subukan lang natin paandarin.
kung hindi tayo malalas touch. Yan, medyo may kamahalan tong board na ito. Okay. Pan motor. Yan. So kapag nabigayan ka ng isang board, sabi nga ay mas masakit pa sa break up ang inyong jowa. Yaw. Okay. Sipitan lang natin ng konti. Yan. So ito pati yung mga wire na ito, i-check nyo din. Yung ito, lalo na ito, yung galing doon sa system papunta doon sa ating control board. So i-check nyo siya, minsan naglulus yan. Tapos makikita nyo yung error na double E, error. So minsan hindi siya talaga sa main board, nandito lang sa wire na ito. Yan, yung papunta dito. Isang wire yung isang wire ito. Okay, yan, itong wire na ito papunta dito. Yun. Ito, minsan, kapag nagkaroon siya ng loose or nagkaroon ng cut, so makikita nyo yung error, pwedeng maglabas siya ng communication or pwedeng yung EE error o yung EE from fault kung tawagin natin EE. So, ano bang meaning ng EE pala dito? Double E. Labo ang mata ko. E. Yun. Double E. Ano to? Loading E from malfunction. Yun. So malfunction yung pinaka memory niya or yung program niya. So minsan dito nanggagaling yan, wala dito sa mainboard. Pero kung maayos yung wiring, usually dito nanggagaling sa mainboard. Ayan. Okay, so ikakabit na natin. Titingnan natin kung aandar na. And yung compressor, ito yung sabi ko na always i-check natin yung connection. Baka may naglulus or may cut yung pinaka-wire na ito. Okay. So, yellow ang gitna. Tama ba? Okay. Blue. Red. Okay. So, ayan. Kasama naman yung sensor. Bago na rin yung sensor niya. Sa pan, wala naman. Eh, dito pa pala, para ma-determine nyo din, yung pinaka-MOSFET pala, i-check nyo dun sa ground. Baka mamaya may ground. Ito. Yun, katulad nito, oh. Nagkaroon ng grounded. Reverse. Ayun, oh. Tatanggalin ko ulit siya. So may lumapat ako yan, oh. Ito pala MOSFET gitna. Tama pala ako. Yun. So sa X1, okay. Tornilyo pala yung chine-check ko. Ayan. So wala naman siyang grounded. Okay. Susubukan nating paandarin ngayon.
And monitor natin yung clamp. Dito muna tayo. Ba't lumayo ka? Ayan. So, power. Saan ba power nito? Yung. Temp. Ayan. So, normal naman. Ito yung blinking ng ilaw. Kung masisilip natin. Yun. Mandar na ang pan. Okay, so mandar na rin si compressor. Sumabay na siya, oh. Nag-run na siya. Yan. So, ang ramp natin. Yan. 1 ampere. So, pataas siya ng pataas. Ayan. So, nagra-run na si compressor. So, ang gagawin na lang natin dito, uobserbahan. Yan. Okay. So, okay naman. Siguro mga 30 minutes na iraran ko ito. At uobserbahan namin. Yun. Lamig na. Natin ang takip. Ayan, so tumaas yung amp niya, umabot siya ng 3.0. Okay yan, 3 ampere. Okay, so babalikan ko kayo siguro after mga 15 minutes. Iraran ko lang siya, ha. Obserbahan natin. So babalik ako. Ayan, okay, so naka 15 minutes na tayo na nagra-run. And yung ating amp is nasa 3.2. Ayan, naglalaro sa 3.1, 3.2 ampere. So, maaaring okay na yung unit. And yung init ng heatsink is tama lang siya. Hindi naman siya nag-overheat. Ayan, so okay naman, maandar. So, i-off ko muna siya. Ayan. I-assemble ko yung unit para maobserbahan ng dire-diretso. Okay. Ayan. So, ito yung control board na pinagpalitan namin. Ayan. So, isinama na namin pati sensor sa pagpapalit. Isang set na siya. Ito. Ayan. So, ulitin ko lang ulit. Kaya namin pinalitan ito dahil sinira ang system IC. So, kung hindi tayo magpapalit nito, may posibilidad na sirain niya ulit yung board na bagong palit natin. Okay? Kasi nakapangalawa na. Sabi nga, ay humingi na lang ng second chance. Second chance ulit. Yan. Baka magiging ayos pa. Ano? Third na yata yan. Second chance pa lang yata. O third chance na sa Third atin. na nga. Final. Didesisyonan na. Ayan. So, ito yon. Yung system, sabi ko nga, ito yung system control. So, ito, kala nyo lang, ito yung dito dumaan ang communication. So, may signal siya na kaya meron siyang 2-3 photocoupler na nandun. So, pero yung supply galing dito, papunta dito. And, yung communication galing dito, papunta din dito sa ating main PCB. Ayan. So, okay na naman yung unit natin. And isang dahilan pa pala ng pagkasira niyan ng board na nakikita namin lagi dito. Kapag ka yung, ewan ko kung merong naka-adapt or naniwala na doon sa sinasabi namin na ang setting ng temperature usually dapat nakababad tayo sa 24 degree. Huwag natin ibababa into 16 kasi ang pwersadong sinisira eto, yung board. Yung compressor, kahit na ibaba nyo ang temperature nito,
hindi niya basta-basta masisira ang compressor dahil kinukontrol siya ng IPM. Ito, nandito ang IPM. So bago masira ang compressor, sisirain niya muna ito. And may protection siya ng mga sensor. Ito, yung mga sensor na yan, protection ng compressor yan. Kung nag-overheat, i-stop siya. So kaya yung sinasabi natin, ang setting usually 24 degree yung ina-advise namin. Para maprotektahan natin ang board, and siyempre yung bill ng kuryente ang isang pinaka-importanting maprotektahan natin. Yun yung isang masakit sa bulsa, hindi lang sa bulsa, sa ulo. Ayan, so okay na tayo dito, okay na naman ito. Yun nga yung sinasabi natin, ang board nito minsan hindi natin masasabi ang buhay kung hanggang kailan ang itatagal. Basta electronics, kahit na mayroong isang spare parts lang na bumigay dito, isang piraso, kaya niyang i-shutdown ang buong unit or masisira ang buong aircon, kabuuang aircon. Ayan, dahil lang sa isang spare parts na sira. So ganon ang electronics. Kaya medyo mahirap, dito tayo nahihirapan yung ibang technician na ipaliwanag sa mga tumer natin na ayan, lalo na yung mga nakakalastats kapag bumigay ang board. So siyempre ang sisi sa technician or sa service center, yun. So ingat na lang and safe na lang lagi. Kaya yung tinuturo natin, kapag nagpalit kayo, katulad niyan yung board, yung lapat ng board, i-check nyo yung wire, kung may putol or damage, kung may konting damage yan or kita nyo marupok na yung wire, huwag nyo nang ipilit, palitan nyo na lang kasi madali naman, mura lang. And sa ganito, bagay, third time na yata ito, o hindi na second chance third chance na bumigay ang board. So wala naman kayong ibang makikita rin na pwedeng panggalingan dahil normal naman ang ampere natin. So maaaring maayos or good condition ang compressor natin. So sa grounded naman, dun sa body or dun sa IC na ikinabit, so maaaring makikita nyo naman na maayos nyo nailapat. So ito na lang natitira na hindi nyo pinalitan. So yun nga, dahil shorted nga yung system, kaya ko in-advise, palit. Ayun, so magra-run na siya. Susubukan na lang natin sa observation kapag ni-assemble ko na. Okay? Hindi ko na ipakikita kung paano i-assemble. Simple lang naman ito na. Ano? Okay? So, okay na. So, haba lang yung ating video. Re-reviewin ko lang ulit para makita nyo. Ito, yung pinagpalitan natin na board ha. Yan, para lang makita nyo kung paano natin i-check. Paramihan naman, analog ang gamit. So, analog ang gagamitin natin. So, sa MOSFET, kung bumigay yung MOSFET nyo, katulad nyan, ayan, ito, katulad nito, doon tayo sa X1, yan, kung makita nyo yung shorted, so syempre, papalit ka nito, papasabay na natin yung diode, and ang i-check nyo isa, isolated naman ang power supply nito, yan o, so nandito, dumaan siya ng regulator, na 5 volts at 12 volts regulator. Ito, yung dalawa. So, i-check nyo na kagad, papunta ng system. So, galing ng 5 volts. So, ito na yan. Makakapaan nyo na kagad siya. So, katulad niyan, no? Yan. So, pag ni-reverse natin, dapat hindi siya papalo. So, kung pumalo yan, katulad nito, ibig sabihin yan, shorted. So, kung shorted, pwede nyo bunutin muna ito, yung regulator na pinanggalingan. Kung hindi natanggal ang shorted, wala ka ng ibang pupuntahan kundi ito. Yan. So maaari din manggaling dito sa maliliit na ito or manggaling doon, pero kadalasan ito, halos 90% dito ang sira. Yan. So yung iba kasi dito lang, kapag bumigay si MOSFET, MOSFET lang. Kaya ito, nagtataka kami, sira si MOSFET, bakit sira din ito? Parehas sila. Ito, pareho na naging problema. So isang may-ari, yan, second chance, ito na yung third. Yan. So iiyak ka na talaga, iiyak, tawa ka na lang. Kaya
Ito yung third chance na pinalitan ko na ito. Okay, so nag-run naman siya ng maayos, yung ampere maayos. Observation na lang namin. Kung bumigay, kami ang kakamot sa ulo. Yun yung fourth chance. Okay, ayos.